Balik po tayo dito sa Pilipinas. Daang-daang mamahaling sasakyan ang nakatenga ngayon sa Cagayan Freeport. Yan ay matapos katigan ng Korte Suprema ang kautusang nagbabawal sa pag-aangkat ng mga segunda manong sasakyan. Ang ilang mga negosyante at trabahador doon ay umaalma na dahil sila raw ang naiipit sa kautusan na yan. Nakatutok si Julius Segovia. Madilim na nang dumating kagabi sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA ang grupo ni Customs Commissioner Rufy Biazon. Hinarap naman sila ng ilang kinatawan ng CEZA at agad na ininspeksyon ng halos 300 segunda manong mamahaling imported cars tulad ng Hummer, BMW, Porsche, Corvette at hanggang Starex vans. Sabi ng CEZA, walang nakalabas sa mga sasakyang dumaong sa Freeport mula nang ilabas ng Korte Suprema ang desisyong pumapanig sa Executive Order 156 o ang pagbabawal sa importation ng used cars. Under the provisions of our law, allowed naman ang dumarating dito ng mga goods as a Freeport na bago lumabas, kung for domestic consumption, dapat may bayad muna sa BOC. But since we are suspending the processing, wala rin talaga. Bukod sa naunang halos 300 segunda manong sasakyan, may 400 second-hand vehicles parawang parating bago matapos ang buwan. Pero mananatili silang nakatenga sa iba't ibang car yard dito sa Santa Ana, Cagayan. Matapos suspindihin ng Bureau of Customs ang pagpoproseso ng documentation papers ng mga ito. Apektado ng direktiba ang ilang locator, gaya ng negosyanteng Italiano na si Peter Gerue, na 3 dekada raw nag-i-import ng second-hand vehicles. Naguguluhan daw si Gerue dahil bukod sa EO 156 na inisyo noon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, may EO 418 din si Arroyo na nagpapahintulot sa importation ng used cars. Magbayad lang ng 500,000 pisong duties and taxes. There is 2 cases actually that we cannot understand how come there is 2 cases and contradicting themselves, you know. So even there is this contradiction, we don't like to disrespect anybody. Giit ng Customs, wala silang magagawa kundi sundin ang utos ng Korte Suprema. There is another issue of Executive Order 418, which also needs to be resolved. Kung yun ba talaga ay superseding EO 156 or are they complementary to each other? Pero dahil wala pang linaw sa issue, halos 4,000 manggagawa ang tsak na wala munang trabaho. Gaya na lang ng auto painter na si Leopoldo Aguilar. Nahirapan po kami mga trabador dahil wala po kami alam kung saan po kami kukuha ng pangtusto sa aming mga pamilya, lalo na po't may nag-aaral po akong 2 estudyante. Mula sa Santa Ana, Cagayan, Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.